Hindi pa malinaw kung nasa na ngayon si Ako Bicol Party List Representative Saldico dahil naakusahang kumita sa maanumalyang flood control projects. Ang Department of Public Works and Highways hinihiling na sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang air assets ni Ko na may halagang 4.7 billion pesos. May unang balita si Tina Panganiban Perez. 4.7 billion pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng 11 air assets ni Ako Bicol Party List Representative Saldico base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW 1398. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders kasama sa 15 contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga pag-aaring ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung nasaan nga ba si Ko. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, welcome si Ko sakaling gustuhin itong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di raw nila ito pwede imbitahan o ipasabpina dahil sa interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Ang House Infrastructure Committee naman, sinuspinde na ang pag-iimbestiga sa mga flood control project matapos ang dalawang pagdinig. I think the chairs of the three committees had basically agreed na tumatakbo na po yung pong ICI. I think it is best to make a decision that we have to suspend and cooperate na lang po with the ICI. Para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, itinurn over ni House Speaker Faustino Boji III sa ICI ang mga nakalap na nitong dokumento at ebidensya. Gayon din ang transcripts ng mga pagdinig ng Infracom. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.